A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah alladhi hamala liwa ad-da'wah wa ballaga ar-risalah wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nagisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin siya sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa buhay na ibinigay niya sa atin at sa mga oras na ipinagkaloob niya sa atin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo, huling propeta at sugo ng Allah. So inshallah ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Nabanggit natin sa mga nahuling lecture, panayam natin ay kung ano yung mga pamamaraan, papaano tayo makaalpas o kaya'y makaligtas, maproteksyonan mula sa parusa, mula sa pagpapahirap at pighati sa loob ng libingan. At ating nabanggit ay walang iba kundi ang lagi ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala at palagi ang paghingi ng kapatawaran sa Kanya sa anumang mga pagkakasala natin, maliit man o ito'y malaki. Laging handa sa kamatayan, ika nga. So ang paghanda sa kamatayan ay napakaraming pamamaraan na katulad na lamang ng pagsagawa ng kabutihan, na katulad na lamang ng pagkatakot sa kamatayan, na laging alalahanin ang kamatayan, baka dahil sa bawat oras ay tanda natin nakaabang lagi ang kamatayan sa atin. At isa sa mga pamamaraan na ating nabanggit na bilang paghingi ng proteksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pighati at pagpapahirap sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng pagpapakup sa Kanya laban sa paghihirap sa loob ng libingan. So dito natin sa lecture na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ating ipapaliwanag kung sino ang mga tao na sila ay poproteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron silang assurance na sila ay poproteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa paghihirap o pighati sa loob ng libingan na magaganap sa Kanya kapag siya ay tinabunan na ng lupa. So dito ay banggitin natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, may mga mananampalataya na kung saan ang kanilang mabuting gawain ay napakadakila at napakalaki at napakaganda o napakainam, na kung saan ang sabi nating napakalaki na kalamidad sa araw sa loob ng libingan ay maring sagipin siya ng mabuting gawain niya, magawain niya, at maaari siyang proteksyonan dito sa mga magaganap o kaya mga pagsubok na katulad ng sabi natin nung pagpapahirap sa loob ng libingan. So dito ay papansin natin yung mga particular na tao na kung saan mapoproteksyonan mula sa mga paghihirap at pighati sa loob ng libingan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sino mga tao ito? Unang-una, ito yung mga taong martir. Yung mga taong martir. Ibig sabihin ng martir, yaong mga syuhada. Na ibig sabihin, sila yaong mga namatay sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay namatay dito. Namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala para itaas ang bandira ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
So, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang nakakaalam kung sino ang mga naturang o sino ang mga totoong martir. Totoong martir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa bagay na yaon. So, apart from mga propeta o anbiya o rusul, ay ang mga martir ay sila ay mapuproteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala, poproteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayari o kaya pighati at paghihirap sa loob ng libingan. Bilang patunay, ito ay naiulat mula kay Sunan at-Tirmidhi sa Jami' as-Sahih an al-Miqdam bin Ma'di al-Karb qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lish-shahid 'inda Allah 6 khisal yughfaru lahu fi awwal daf'a wa yura maq'aduhu min al-jannah wa yujaru min 'adhab al-qabri wa yu'manu min al-faza' al-akbar wa yuda'u ala ra'sihi tajul wiqar al-yaqutatu minha khairu min ad-dunya wa ma fiha wa yuzawwaju 72 min zawjati min al-hurul 'ain zawjatan min al-hurul 'ain wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi. Hada hadithun sahihun gharibun. So sinabi mula sa pag-uulat na iulat ni Tirmidhi rahimahullah mula kay Miqdam bin Ma'di Karb na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa isang martir. Ibig sabihin ng martir, yaong namatay sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala para itayo ang la ilaha illallah, ang bandira ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So para sa kanya ay merong itong anim na blessings, anim na gantimpala, anim na privilege mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang pribilehiyo sa kanya, yughfaru lahu fi awwali daf'a, ay papatawarin sa unang patak pa lamang ng kanyang dugo, ay katotohanan ay papatawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkakasala. So napakalaking gantimpala at napakalaking pribilehiyo sa mga taong binawian ni Allah subhanahu wa ta'ala ng nakikibaka sa kanya. So dito ay papatawarin anumang mga pagkakasala niya, ay papatawarin parang sa unang patak ng dugo. Masya Allah. Pangalawa, wa yura maq'aduhu min al-jannah, ay ipapakita sa kanya ang kanyang tirahan, ang kanyang kahihinatnan mula sa paraiso. Yung mga blessings ni Allah subhanahu wa ta'ala na papaloob dito ay ipapakita sa kanya mula sa paraiso. Pangatlo, wa yujaru min adhabil qabri, at siya ay poproteksyonan mula sa torment, mula sa pagpapahirap sa loob ng libingan. So dito yung shahid, mahallus shahid. So dito ay pinapatunayan sa hadith na ito na siya ay poproteksyonan mula sa loob ng libingan na anuman na pagpapahirap doon. Pang-apat, wa yumanu min al-faza'il akbar, at siya ay magiging safety, magiging ligtas mula sa pangyayari at magaganap sa araw ng paghukom, yaong pagbabangon muli. Alam natin kung anong kagimbal-gimbal ang pangyayari na magaganap sa araw ng paghukom, sa mga pagkabuhay muli, ay katotohanan ito ay nakakatakot dito. Ngunit sa isang martir ay magkakaroon siya ng seguridad, magkakaroon siya ng safety, nawa ibinantay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga namatay sa pakikilabaka sa landas niya. Panglima, wa yuda'u ala rasi tajul wiqar, at pagkatapos ay ilalagay sa kanyang ulo ang isang korona ng karangalan. Korona ng karangalan, parangal sa kanya. Subhanallah. Al-yaqutu minha khairu min ad-dunya wa ma fiha. At yung ruby doon sa kanyang korona, ay yung isang ruby doon sa kanyang korona ay mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman ng mundo. Naway igawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganyang pribilehiyo. Wa yuzawwaju 72 wa 70 zawjatan min al-hurul 'ain. At pagkatapos ay siya ay mag-aasawa siya ng 72 na mga babae mula sa hurul 'ain, mula sa babaeng huri sa paraiso. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi, at pangpito ay walang iba kundi ay magkakaroon siya ng pribilehiyong mamamagitan ng 7 mga tao mula sa kanyang pamilya. So dito baka sabihin ng at naling interpret ng mga pamilya ng ibang
So ako humingi ng pasensya dahil mayroong ano. So dito ay tulad ng sinabi natin, tulad ng sinabi natin kanina na baka magkaroon ng ibang pagkaintindi ang mga nagbabasa ng hadith mapatungkol sa fadila mula sa pamamagitan ng privilege ng sabi nating pribilehiyo ng isang martir, ay katotohanan dito yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakaroon siya ng pribilehiyo na intercessor niya o kay siya ay mamamagitan sa araw ng paghukom ng 70 na mga tao mula sa kanyang pamilya. So ang tanong dito, kasali ba ang pamilya ng mga hindi mananampalataya? Of course, ay hindi kasali ang mga hindi mananampalataya dahil ang mga hindi mananampalataya at namatay na hindi mananampalataya, hindi mga Muslim, ay katotohanan, alatul, ay sila ay mananahanan sa impyernong apoy at walang pamamagitan sa kanila dahil nakapangako sa kanila ang impyernong apoy. So ang tinutukoy natin dito, sab'ina mula sa mga kanyang pamilya na mananampalataya. So inshallah, naway gawad sa atin na tayo ay mamatay na nakikibaka sa landas ng Allah, o di naman kaya yung isa sa mahal natin sa buhay o pamilya natin, kabilang sa ating pamilya, upang sa ganun ay ibilan niya tayo sa kanyang mga bibigyan ng privilege na mamamagitan mula sa kanyang mga kamag-anak. So dito napakaliwanag mismo ng hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay naging sahih hadith na pinagkasundan ng mga scholars na ito ay authentic na hadith, at inshallah ay panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayo niyang mga shahid o mga syuhada. At mula naman sa aklat ni Imam Nisa'i sa kanyang Sunan as-Sugra sa Kitab al-Janaiz ay inulat mula kay An Rashid bin Sa'ad an rajulin min ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah ma bala al-mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid qala kafa bi bariqati as-suyuf ala ra'sihi fitnatun. Masya Allah. Mula kay An Rashid bin Sa'ad an rajulin, mula sa isang lalaki na kabilang sa mga companions ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na merong isang lalaki na nagsabi kay Propeta Muhammad, ya Rasulullah, Propeta ng Allah, bakit ang mga mananampalataya ay susubukan sila sa kanilang libingan maliban lamang ang isang martir? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sapat na ang espada, ang paghagibis. Sapat na ang paghagibis. Okay, yung dadaan sa ulo biglaan ba na, okay? Sapat na ang paghagibis ng espada sa ibabaw ng kanyang ulo na ito ay pagsubok na sa kanya. Oh, subhanallah. Dahil bakit? Ikaw ba naman nakakaharap mo yung espada? Abay, ang mga mananampalataya kasi na mga nakikibaka sa landas ng Allah ay isang hakbang lamang ng kanilang mga paa, ay ang kapalit nito ay walang iba kundi ang kanilang buhay. Dalawa lang yan, ang either mabubuhay sila o either mabubuhay sila o mamamatay. Kung mabuhay man sila, o either ay sila ay magkakaroon ng mga sugat o iba pa. So sapat na yun yung mga paghagibis ng mga espada, ng mga itak sa kanilang panahon. Kaya sa panahon ngayon, paghagibis ng mga pagliliparan ng mga bala, pagliliparan ng mga kanyon sa mga mujahidin, sa mga nakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sapat na yun na fitna para sa kanila. Kaya nga ito ang kapalit o na sila iligtas mula sa fitna sa mangyayari sa loob ng tinatawag na libingan. So dito ay napakalino ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na ang mga tao na mag-exemption sa hindi makakaanin ng hindi makakadanas ng mga anumang pagsubok, hindi makakadanas ng pagpapahirap sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang mga shahid, ang mga martir. At ang mga martir ay walang makapagsasabi maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang tanging makapagsasabi kung sino ang tiyak at tunay na martir, dahil alam natin ang puso ng isang tao, ang ating hindi saklaw natin, hindi natin kayang tingnan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang higit na nakakaalam kung sino ang tunay na shahid. So ang pangalawang tao na maaring na ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din ay poproteksyonan niya mula sa fitna, mula sa
pagpapahirap sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang mga murabit. Yung mga murabit, sila yaong mga nagbabantay, okay? Nagbabantay sa borders o sa sabi nating terrain o borders o kaya gitna o gate ng pakikipaglaban o di naman kaya ng border ng mga mujahidin, ng mga Muslim. So sila yung murabit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, matatawag na murabit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kabilang sa tinatawag na fadila nila na binanggit ng napakaraming hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pribilehiyo ng mga murabit. Bakit nagkaroon sila ng ganito mga pribilehiyo? Bakit? Dahil unang-una sila yung 24 hours magbabantay sa border ng mga Muslim at ng mga mujahid at ng Muslim pangkalahatan, na ang kanilang binabantayan ay walang iba kundi mananampalatayang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at yung babantayan saan? Babantayan sa sinumang kumakalaban at handang umataki sa Islam at mga Muslim. Okay? So sila yung murabit. So may mga fadila at may mga pribilehiyo na nakalaan para sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang narito ay ang isang hadith na kung saan ito ay iniulat mula kay Abu Dawud at din kay Tirmidhi, na mula kay Rashid bin mula kay Fadila bin Ubayd bin Ubayd radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa al-marabit fi sabilillah fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaum al-qiyamah wa yu'manu min fitnati al-qabr. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wal hakim wa qala sahihu ala syarti Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang sino man o lahat ng patay ay lahat ng namamatay o binawian ng buhay, ang kanilang mga gawain ay mapuputol. Okay? Mapuputol ang kanilang gawain. At maliban na lamang sa murabit, maliban na lamang sa isang murabit, yung in-explain natin kanina, pinaniwanag kung ang sino ang murabit. Murabit saan? Mayroon kasi maraming klase ng murabit. So, murabit fi sabilillah. Sila yung mga murabit nagbabantay sa border ng mga Muslim sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang hangad ay walang iba kundi ang kantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, فَإِنَّهُ يَنْمُ لَهُ عَمَلُهُ, dahil ay magbubunga, tuloy-tuloy na magbubunga ang kanilang gawain hanggang sa araw ng paghukom. وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ, at sila ay magiging safety, magiging ligtas mula sa pagsubok sa loob ng libingan. So dito pinatunayan na ang mga murabit ay mayroon silang security. Meron silang assurance na sila ay maliligtas, na sila ay magkakaroon ng safety sa pangyayari sa loob ng libingan. At sino pa ang mga tao o particular na mga tao na hindi makakadanas ng fitna, hindi makakadanas ng anumang pagsubok o ng tinatawag na pagpapahirap sa loob ng libingan? So ang mga tao na ito ay walang iba kundi sila yaong na mga namatay sa Friday. Sila yaong mga namatay sa during the day of Jum'ah, sa Friday, araw ng Biyernes. Okay. So dito ang tinutukoy natin dito, particular sa mga mananampalataya. Okay, sa mga mananampalataya at gayon din sa mga mananampalataya na gumagawa ng kabutihan at of course namatay sa tauhid ng Allah, namatay sa mga sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi kabilang dito yung mga hindi mananampalataya na tinutukoy natin dito. Mga tinutukoy natin dito, it's all about believers. Okay. So mula sa hadith na inuulat ni Abdullah ibn Umar Abdullah bin Amr bin As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim yamutu fi yawm al-jum'ati aw laylatul jum'ah illa buri'a min fitnatil qabr. Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi ni Abdullah bin Amr bin As, narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsabi, walang sinumang Muslim na namatay ng araw ng Jum'ah o gabi ng Jum'ah
maliban lamang siya ay ililigtas o proteksyonan mula sa fitnatul qabr, mula sa pagsubok o mula sa mga pagsubok o pagpapahirap sa loob ng libingan. So bagamat ang mga scholar ay nagkakaroon ng pagtatalo mapatungkol dito sa hadith na ito, ang sabi ng iba ay ito ay hadithul munqati', ngunit sa aklat na sa tinatawag na aklat na Mishkat al-Masabih ay sinasabi, ang author ng Mishkat al-Masabih ay sinabi na hadith sahih hadith, at gayon din sinang-ayunan ng Sheikh Albani na kung sa isang alama, isang scholar ng hadith, si Sheikh Albani, at iba pang mga scholar na sinasang-ayunan dito na ito ay hadith Hasan. Batay doon sa mga authentic, batay sa mga pagkakatiwala ang mga narrator ng hadith mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, hindi nangangahulugan din ang isang tao na namatay ng Biyernes tapos siya ay gumagawa ng mga pamalaking pagkakasala, tapos ay sabi natin major krimen, tapos hindi siya humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alam, ay katotohanan magsasapi siya sa loob ng pagpapahirap sa loob ng libingan. Ngunit sa isang tao na gumagawa ng kabutihan at din naman ay may mga shortcomings alam natin bilang isang tao, tapos namatay siyang tauhid, na sa kanyang tauhid hindi siya gumagawa ng shirk, ay katapos namatay siya dito sa Yawmul Jum'ah, inshallah ay ibilang siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa binibigyan ng pribilehiyo na ito. At papanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay bawian ng buhay ng Friday, at gayon din tayo ay bilang niya na isang mga martir o di naman kaya mong rabit sa landas niya. At sino pa ang mga taong pinagkalooban ng mga ganitong pribilehiyo? Okay? Ang tao na kung saan binigyan ng ganitong pribilehiyo ay walang iba kundi yaong mga tao na namatay sa matinding sakit ng tiyan. Okay? Yung hindi ko alam, walang naka-indicate sa sinasabi ng mga ulama dito na wala akong nabasa na anong kasi maraming uri ng klase ng tiyan na sakit. Halimbawa lang sakit ngayon ng tiyan na sabi ng ulcer. Okay, I don't think so kung ang ulcer ay kabilang sa sakit ng tiyan. So ang nakakaalam nito ang mga doktor kung ano ang matinding mga sakit na nadadanasan ng mga tao sa mapatungkol sa sakit ng tiyan. Tanungin natin yung kapatid natin na nakikinig mamaya inshallah. Okay, so dito ay ala kulli hal nakalagay sa hadith na iniulat mula kay Abdullah ibn Yasar na sinabi niya, ako ay umupo nakasama si Sulaiman ibn Sard at Khalid bin Arfata. At sinabi nila na mayroong isang tao na namatay na binawian ng buhay, at siya ay namatay sa pamamagitan ng matinding sakit ng kanyang tiyan, at sila ay nag-aasam-asam na siya ay makakadalo ng kanyang salatul janaza. At isa sa kanila ay nagsabi, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanyang sinabi, sinuman ang namatay na siya ay namatay sa pamamagitan ng kanyang matinding sakit ng tiyan o sakit ng tiyan, ay katotohanan ay siya ay ililigtas at siya ay hindi paparusahan o papahirapan sa loob ng libingan. So dito ay sinabi nung isa bilang tugon, dahil dalawa yung kanyang katabi, sinabi niya, yes, he did. Ibig sabihin, oo, sinabi yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang narration ng hadith, sabi niya, you have spoken the truth. Ibig sabihin, ikaw ay nasasabi ng katotohanan. So dito ay sinabi doon sa Sheikh An-Nasir Albani sa Al-Ahkam Al-Janaiz, ay ito ay naiulat ni Nasa'i mula kay Tirmidhi, at gayon din ay sinabi nila na ito ay Hasan Hadith, Garib Hasan Hadith, sa iba ng iba Hasan Hadith. So dito, authentic hadith na ito, na ang isang tao na nagdadanas ng matinding sakit ng tiyan at dito siya namatay, inshallah na isang mananampalataya, of course, ay katotohanan magkakaroon siya ng pribilehiyo na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hindi paparusahan at papahirapan sa loob ng libingan, sa kanyang libingan. So mayroon pang isang hadith na mula na iulat ni Abi Hurairah
radiyallahu anhu na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabtunu shahidun, al-mabtunu shahidun. So, ibig sabihin niya, ang mga namatay na sa mamagitan ng sakit ng tiyan ay sila yung mga shahid. Ibig sabihin, shahid ay sila yung mga martir, at 2 beses itong inuulat. At sa ibang narration naman ay yaong mga, sinabi niya, yaong mga nasunog, yaong mga natabunan ng gusali, yaong mga nalunod sa tubig o kaya sa dagat, shahid ay sila yung tinatawag na martir. Of course, yung tinutukoy dito na shahid, yung alimbawa ngayon, yung binabanggit natin na hadith na namatay sa pamamagitan ng kanyang masakit ang tiyan, o di naman kaya yaong mga nalunod, yung mga nasunog, yung mga natabunan ng mga gusali, sila ay shahid. Oo, sila ay ang hukom nila, sila ay shahid. Pero yung muamala dito sa ibang ng mundo ay hindi ipapataw sa kanila bilang isang shahid. Ibig sabihin, alam natin kung paano yung pakikitungo sa isang shahid, paano yung pakikitungo sa isang martir. Ang isang martir ay hindi na kailangan hugasan pa ang bangkay. Bagkus idiretso na siya sa lupa dahil yung kanyang dugo ay walang iba kundi ay nagsisilbing unang patak ng dugo ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din kung anong kasuotan na doon ng kanilang ng mga martir nagkikibaka sa landas ng Allah, sila ay katotohanan ay ililibin na sila kung ano ang kanilang katayuan ng kanilang pagkamatay. Hindi na kailangan hugasan pa. Dito, so sa mga shahid na nabanggit natin kanina, tulad ng pagkalunod, tulad ng sabihin natin natabunan ng mga gusali, o di naman kaya sabi natin nasunog at iba pa, ay bagabas mayroong hadith na sila yung mga shahid nga, ngunit yung pakikutungo na sa kanila sa ibabaw ng mundo pagdating sa paglibing ay sabi ni Sheikh Bin Baz at gayon ni Sheikh Al-Thaymin at maging si Sheikh Jibrin ay kailangan pa rin silang hugasan. Of course, sa araw ng kapaghukom, yan ang Allah ang nakakaalam, sila ay ibilang ng mga shahid. Okay? Of course, yung tinatawag na fadila ng shahid na namatay sa pakikibaka ng Allah ay mas matindi at mas mainam pa yaon. Okay? Dahil maraming hadith ang tumutukoy dito. So dito sa episode na ito ay ito lamang ang i-discuss natin, yaong mga taong ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagpasakit, mula sa pagpapahirap, mula sa pagsubok sa loob ng libingan, ay may mga particular na tao. Ulitin natin, aside from sila ay mga propeta, sila ay mga propeta o mga mensahero, ay yaong mga martyrs, mga syuhada, yaong mga murabito, yaong nagbabantay na sa border ng mga Muslim na ang kanilang binabantay walang iba kundi ang handang umataking kumakalaban sa Islam at kumakalaban sa mga mananampalataya. At gayon din yaong mga namatay na sakit ng tiyan, at gayon din naman yaong mga namatay sa araw ng Jum'ah. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, naway ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na unang-una, tayo ay igawad sa atin ang pagkamatay bilang isang shahid. Pangalawa dito ay palagian nating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang proteksyon, ang safety sa magaganap sa loob ng libingan mula sa mga pagpapahirap, pighati at mga pagsubok. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang dito, of course, ay ito lamang yung mga tao na particular na binanggit sa hadith na na maliligtas mula sa kaganapan o mula sa pagsubok sa loob ng libingan. So inshallah sa susunod na mga lecture ating bigyan ng diin naman at ibigyan ng pagmunay-munay at pagmuni-muni yung aral ng hadith, yung aral ng tinatawag na kamatayan. Dahil marami nakalimot sa kamatayan, sa totoo lang. Marami nakalimot sa kamatayan. Ang mga tao ngayon ay abalang-abala kung ano yung makamundong bagay. Ang mga tao ngayon ay sila ay nagsusumikap na maangkin nila, mapasakaman nila ang lahat ng mundo, lilalaman ng mundo, hanggang sa nakalimutan nila ang kamatayan. So nawalan sila ng pagpapaalala mapatungkol sa kamatayan. At inshallah napakaganda ng ating pangasunod na episode dahil ito ay aral lahat sa mga ano ang aral sa kabila ng kamatayan. Ano ang aral na dulot sa atin ng kamatayan bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ay makapagpapabigay sa atin ng paalala ito mga bagay na ito sa kadahilanan ay kahit anong oras ay kaya tayong bawian ni Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.